SB Cayetano, how do you move forward from this situation? You don't have the majority, but you said you have not been voted out because 13 has to vote against you. Someone described this situation as para raw po kayong hari na wala namang kingdom. Ano masasabi niyo doon? Okay. Even if may kingdom ako, never naman ako hari. So yun po ang, si Ronald Llamas, yung kasi ang kanyang ideology, absolutist yan eh. Naniniwala yan hindi sa democracy. Alam niyo po, hindi tayo pwedeng maniwala sa democracy, tapos when it gets messy, umaangal tayo. Diba? It's just like freedom of the press, diba? Do I always like what you report? No, but I have to support you. Can you imagine a Philippines without media? So that's why we went silent or went quiet nung Monday. Because ang Senado na kinokontrol ng Malacanang ay hindi tunay na Senado. And you saw how they did it, di ba? May mga behind the scenes dyan, kaya sabi ko nga, res ipsa loquitur. You read between the lines kung ano nangyari. But what is the reality? The reality is, I was elected by 13. The Constitution, the Senate rule says, hindi ka pwedeng palitan kung hindi 13. So wala silang 13, so wala silang quorum. Kahit anong i-invento nila sa kanilang justification, hindi totoo yun. Pangalawa, even assuming may quorum sila, 13 para tanggalin ang Senate President pro tempore. Even if natanggal nila, kasi yung all seats vacant, nung pinukpok pa lang, natawa na ako, hindi alam ni Senator Win, you cannot declare all seats vacant with 12. You can declare all seats vacant below the Senate President and Senate Pro Tempore with 12. Pero hindi pwedeng Senate President. So dapat ang pinapok ni Senator Will is that the motion is lost. Kasi 12 lang eh. Kami, nung nag-declare kami all seats vacant, 13 kami. Kaya pwede. Okay. So having said that, democracy is messy. But we have to embrace the democracy. We have to embrace. So sabi ng Constitution, walang political dynasty. Pero may political dynasty sa Pilipinas. Ibig ba sabihin, sunugin na natin buong Pilipinas? So sunugin na natin ang Senado because hindi nila gusto kung sino majority, kung sino ang Senate President. Pag sila nag-walk out, okay lang. Tignan niyo yung post ni Bam Aquino. Pag nag-walk out, para sa bayan. Pag kami hindi dumating, ayaw magtrabaho. O ano sabi nila, ayaw namin magtrabaho. Sabi nila, maiipit yung mga general sa CA. Sabi nila, kawawa yung mga pasyente sa ospital, kawawa yung mga estudyante, etc. O nung nag-session sila, may 12 sila, sabi nila may forum. Anong ginawa nila? Nag-CA meeting ba sila? Technically, they can have a session till tomorrow. Hindi. Nag-adjourn sine die. O, pinasaba nila yung sa ospital, sa pasyente. Nasa agenda yun, pwede lang pa. Hindi nila pinasa. So makikita mo, they're talking about power. We're talking about what is right. Yung katotohanan, napansin nyo kanina, if they attended today, then na-test nila yung credibility. Ito ang ayaw lumabas. Diba? Why would you call, ang nakalagay sa rules dito, kapag ka may problema ang security ng Senado, you can ask law enforcers, pati police for help. Kita nyo gano'ng kadaming police na sa labas. Saan ka nakakita? Secretary of DILG ang ipapatawag. So, si Senator Win wants to be Senate President, but he's exercising all kinds of immaturity to our democracy. Papayag siya, 12 lang. Papayag siya, acting SP, samantalang nakalagay dito, you can only have acting SP pagkapatay na o walang SP. Papayag siya na ang tatawagan niya, Secretary of Interior, para dito. Anong image ng Senate? So doon sa inyo na buhay pa ng martial law, o anong ibabalik natin yung ganung image? It was a different time. There were different circumstances. So, ang sagot ko, Jessica, doon, they have to deal with it. And I have to deal with it. But I have to assert my authority as Senate President. Now, it's up to the employees ng Senate sa konsensya nila. Kasi alam naman nila kung sino nagsasabing totoo. So now it's between power and truth. The truth is, and all of you know this by your heart, there are 24 senators
So you need 13 for a quorum and for a majority. Eto, tanong ko sa inyo ha, kung napasa nila quorum 22 daw, 12, ilan ang kailangan para ma-impeach ang isang official? 2/3, 16. Okay? So, mga aresto na naman ng ano. So, ang 12 is 2/3 of 18. So, kung mga aresto sila ng 6 na senador, i-convict nila kung sino yung gusto nilang convict. Sasabihin nila, nakakulong yung 6 eh. So, ang quorum namin is based on 18. So, based on 18, 10 lang ang quorum. 12 is 2/3. Yan ang kasunod nito. O, anong kasunod? PI o CONAS. So, hindi biro yung kasunod. Hindi ito labanan ng si Soto, si Cayetano, si Gatchalian, o si Cayetano, ang Malacanang at Senate. Hindi po. Future ng ating bansa ang at stake dito. Kaya hindi masagot diretso ng Malacanang at ng 11+1 kung anong pinanggagawa nila. Sabi nila, ekonomiya yung issue. Ayaw naman nila mag-usap tungkol sa ekonomiya. Sabi nila, impartial daw yung trial, kailangan impartial. O may nakita na ba kayong partiality sa amin? Is there anything in my reputation? Sabi nila, yan si Alan nangangagat ng amo niya. O unang-una, hindi ko amo si Vice President Sara. Pangalawa, kaibigan ko siya, pero hindi namin parating nagkakasundo sa politika. O, so wala naman pala silang angal sa impartiality ko. O, bakit ba yung sinasabi? So, Ma'am Jessica, the point is, for their convenience, the media, the Constitution, Senate should bend backwards? I don't think so. I think they should follow the law. Isa na lang po, anong reaction nyo nung sumipot po rito kahapon si Senator Escudero? Thus, nagkaroon po ng majority yung dating minority. I pray for him. Minority. I know his circumstance. Many people close to me said a lot of things last night. At ang sabi ko, kung alam nyo lang ang pinagdadaanan ng bawat senador, alam mo ang pinakamabigat sa akin, I'm just human but pinakamabigat sa akin, pag lalaki umiyak. Kasi lalaki din ako eh. sa buong buhay ko, twice ko lang nakita umiyak dad ko. Nung EDSA Revolution and then one more time. 2 beses ko lang nakita umiyak ang dad ko. Nung nag-pass away dad ko, yung minuto na nag-pass away siya, lalabas yung luha sa mata ko, sinabihan ako ng uncle ko, you're the man of the house, you have to take charge. Kumbaga, hindi ka pwedeng umiyak. So makita ko yung kapwa senador na umiiyak, na may kaso sila, na hindi sila guilty, pero pinipilit silang sumunod. Mabigat sa akin yun. So hindi ko isa-isayin kung sino-sino yung mga yun. Yung isang binanggit ko nga kanina, walang kaso. Pero natakot na mabanggit ni Senator Lacson. That's the reality we're doing now. So I ask all of you, akala ko ba, sabi niyo, ang gusto niyo mga senador, Salonga, Tanyada, Recto, Miriam Defensor Santiago, okay, then help us. Because that's not what is happening now. Di ba? Para kaming grupo ng konsehal o ng mga barangay kagawad na tinatakot ng sigang mayor. That's what's happening in the Senate now. You may disagree with me, you might not like me, but you know in your heart, I am telling you the truth. Yun ang importante. You know in your heart, I am telling you the truth. So, that's my reaction. I'll keep to myself my feelings. But I tell you honestly, Jesse, I will be praying for him. I love him as a brother. Alam ko yung pinagdaanan ni Hart. Alam kong ama siya na yung nagtatanong yung anak niya anong nangyayari. So, I'm praying for him. Maris Sumari of GMA 7. Sir, Of course, the Cayetano block and the Gatchalian block now are both insisting that you are right. Ano po ang magiging susunod ninyong hakbang? Lalapit po ba kayo sa Korte Suprema para ma-resolve po ito? Sila ang dapat pumunta sa Korte Suprema, pero hindi nila gagawin yun dahil alam niyang mali sila. Why would they, that's a trap for them that they want me to go immediately to the Supreme Court because they know it will take time. Maniwala po kayo, pag may naresto pang 2, 20, tapos majority na naman kami, mag-iimbento na naman ng iba yun, sila. So that's why I'm saying right now, no violence. I'm not calling for any kind of civil disobedience. I will calmly, actively fight for the rights of the Senate, rights of the duly elected Senate President, and appeal to people's conscience. Diba? I mean,
some things like this take 1 day, some things 20 years, but so be it. Ang role ko po ngayon ay paglaban ng Senate, paglaban yung totoo. But, you know, naawa ako sa mga magbabar exam pag hindi nagsalita yung mga dean. Kasi ngayon, as you said, kampo ng Gatchalian, kampo ng Cayetano. Ngayon kasi, parang inaano nila sinong Marcos, sinong Duterte. Siguro naman, the Philippines is bigger than just 2 issues and 2 personalities, di ba? We can start deciding what's right or wrong per issue na hindi ka nababash ng kalaban o kakampi mo. Di ba? Yun ang problema. Sir, just a follow-up. Are you saying na Malacanang has a hand on this? That's why nagkaroon ng 12 sa kabilang kampo? Or what are you, what is your reason for saying such? So, Senator Jinggoy told the Senate media, di ba? At the right time, susunod na kabanata, ilalabas sa inyo yung evidence That was not the first time that happened. It happened in February nung si Senator Legarda. At least 3 o baka 4 silang tinawagan. Etong 11 nag-meeting to with Malacanang. Etong kahapon na nangyari, coordinated yan. I'll stop there kasi it's obvious naman. Diba? So, that's the, but let me say this, that's the problem. The president keeps getting wrong information. Pati yung 11, yun ang sinasabi na kalaban, gusto pang alisin ng mga yan, yung NBI hindi pumasok, sila ng gulo, sila ng paputok. Ang nagpapasok ng NBI sa Senate premises, mahigit 20 agents, ay si Senator Soto. Kaya kompleto na CCTV. Ang nanggulpe, NBI. Tapos naka-full battle gear sila Wednesday pinaligiran. Pero lahat yan ay on the record at lahat yan hindi dumadating sa Pangulo ang tamang informasyon. For Senator Marcoleta, sir, with all due respect, the media felt you made a sweeping accusation against the media na sabihin niyo po na bayaran ang mga media. Can you just clarify the statement at kung ano po yung ebidensya ninyo para sabihin na bayaran ng media? Pwede niyo bang i-play yung statement ko if I said that exact sentence? Baka hindi ka naman pag-alasan. Emiretso ko ba, media? Oo, sir. Sinabi niyo, sir, media. Gusto ko lang marinig muna para gamit. Sir, sinasabi na po namin sa news, sir. Sinabi na po namin sa news. Narinig po namin lahat, hindi po. Sinabi niyo po, karamihan sa media. O yun, kasi sabi mo, media, parang lahat na Karamihan po, sabi niyo, marami. Hindi nila lahat. Kasi, you know, I'm coming from deep frustration. Ito na, umpisa ko na eh. I was using the example in the rally of the INC last July 13 yata, in 2025. Kasi 2 million crowd gathered in Luneta. Rally ng INC yun. And I am one of the 4 speakers. So kung January 13 yun, January 14, I was expecting that will be reported. May report naman talaga. Ang banner, 2 million crowd gathered in Luneta. Except for the fact that I was the only one among the 4 speakers who provided the context of that rally. That rally kasi called for the rule of law, the due process of law, and then the INC, the INC's position is for us to stop all these impeachment proceedings and let us face the problems of this country. They took the statement of the President, kasi sinabi ng President, no, walang ibubunga mabuti sa atin yung impeachment, napakarami nating problema. The INC supported that statement, so sabi nila, tama yun, so mag-rally tayo, support the President. And more than that, kailangan nating emphasize ang rule of law and due process.
Ako yung nag-provide ng context na yun because hindi dahil sa ako lamang ay ang abogado sa INC. Marami po kaming mga kapatid na abogado sa INC. Kaya lang ako lang na nagkataon na member ng Congress. So I was in a better position to explain how the rule of law and due process are being violated. I spoke for about 45 minutes in that rally. Ano po yung pinaka-influential po nating mga malalapad na dyaryo? Philippine Inquirer and Philippine Star. Yung nag-report po ng incident na yon sa Philippine Star, 8 reporters, pinagsama ang isang. They work on only one report, 8 reporters. On the other side, Philippine Inquirer, 3 reporters ang nagsama-sama to develop that story. So 11 reporters saw it. 11 reporters heard it. Alam niyo, wala man akong pangalan to. Kahit na yung acronym lang ng pangalan ko, alam mo naman, may naglagay. Narinig namin si RDN. Baka sakalit tanggapin ko na po yun. There were senators na nagpunta doon. They were not invited. Basta nagpunta lamang doon, nasama sa crowd, naispatan ng mga reporters. All their names, nandun po sa the report, including their middle names. The Senate President at the time, si Chis Escudero, nagbigay lang ng isang maikling text. And he earned 3 paragraphs in that report. I'm airing my frustration. Bakit naman po gano'n? Dalawang malalapad na dyaryo, if we are for the truth, kagaya ng sinasabi, pinagtatanggol ng Senate President. How come 11 reporters did not see me and did not hear me as though I did not exist on that day? I spoke for 45 minutes. What do you say? Meron po ba basis yung frustration ko? Hindi ko po nila lahat. Wala ko sinabing the entire media ay bayaran. Wala po ko sinabing gano'n. Maybe I had some frustrations with PR. Sa mga PRs kasi sila gumagawa niya. They spin all this. They control some narratives. Kung ang basihan po natin ay katuwiran at katotohanan, kagaya po nung hinanap naming pilit dito, yung katotohanan sa flood control. The media, the members of the media, is in a better and powerful position to help us. Kasi talagang nandyan kayo. Hindi po kayo, walang batas po na pipigil sa inyo. Kayo lang po ang industry na malaya na wala pong magkakartel ng rights nyo. That's why you are called fourth estate. Ganun po ang kapangyarihan ninyo. At kinikilala po ng gobyerno natin yan. Kami po kinikilala din namin yan. Kumisan nga, ayaw namin magbalan sibuyas kahit na kung anong pinagsasabi sa amin. Pero mga tao din kami na napuprostrate din. Kamukha nung nangyari itong kaghanapan natin kahapon. Sino ba po ang nagulat na yung kaso po ng Abilino versus Cuenco cannot even be uploaded? Sabi ko nga kanina, even bar flankers hindi nila tatanggapin because that was not believable. Pero yun na sinasabi ng mga nag-states ng power grab kahapon. Alam po ninyo yung doktrina na itala ng Korte Suprema doon po sa Abilino and Abilino versus Cuenco, tsaka po yung binanggit nila ng presidente pa si Senate President Franklin Drilon. Ang doktrina po ganito pag mayroong isang miyembro ng Senado na wala po sa bansa, kaya nang nangyari sa Abilino versus Cuenco, isa po yung wala noong panahon na yun. That was March 21, 1949. So 23 lang po. Nagkataon, meron pa pong isa na nasa ospital, kaya 22 lang po yung panahon na yun. So pwede na po yung 12 dahil wala po yung isa. Ang sabi po ng Korte Suprema, because they are outside the country, they are outside the coercive jurisdiction of the Senate. Nangyari din po sa mga LGUs yun. You have to look at the cases of La Carlota cases. Yun pong Zamora versus Carvalho. Mga ano po ito? Mga local government cases. Ang sabi ng Korte Suprema,
Pag wala po sa Pilipinas, they're outside the coercive jurisdiction of their sangguniang bayan. Ganon din sa panahon po ni President Franklin Drilon. Alam po niyo kung ilan yung outside doon ng bansa? 4 na senador po yung wala. So, ang basis po ngayon ng majority, 20 na lang. So, yung 11 po pwede ng quorum. Pero yung nangyari po kahapon, ang basis po is 24. Sino po makakapagsabi sa inyo na si Senator Bato ay wala na po sa bansa? Gusto lang po nilang pilitin, natanggalin na po rito sa ating bansa at dalhin na po sa diig. Yun po ito. Si Senator Jinggoy naman po, nandito pa rin po, nakadetain sa ating pulungan, sa ating bansa. 24 pa rin po. Pinipilit po nila na i-apply po yung mga bagay na hindi pwedeng i-apply. 13 po ang ang majority. Lahat po ng ginawa nila kahapon, all motions, all actions that they did yesterday were illegal, unauthorized, unconstitutional to say the least. Ba't po nagmamadali silang gano'n? Ayaw po nilang matuloy ang pagdinig sa araw na ito. Kaya po ginawa nila agad yung Blue Ribbon. Yan po yung pinagtatakpan nila. Ako po hindi ko pinagpipilitan ng sarili ko. Kung sila po ay gagawa lamang ng nais natin gawin lahat, malaman ang katotohanan sa likod ng karumalduman ng pagnanakaw na ito, okay po yun. Nakita po ninyo kung anong ginawa nila kung sila ang nasa majority. Ano po ang ginawa nila? Natanggal po kami, okay lang sa amin po, nangyayari naman po sa buhay ng Senado. Acceptable po sa amin yun. Pero ang una lang tatargetin dahil nga sa Blue Ribbon. Tingnan po ninyo, kinuha nila yung Blue Ribbon at nagsagawa agad ng anong announcement na walang pagdinig ngayon at naglagay pa sila ng isang schedule para sa susunod na araw. So naguluhan nga po yung mga inimbita namin, talagang gusto nilang gawin. Lahat manggulo, gagawin lahat para sa ganun mapagtakpan nila yung direksyon na tinutungo natin para malaman natin ang katotohanan. Yun po sana ang gusto kong ipakiusap sa inyong lahat kung talaga pong minamahal natin ang ating bansa. Sapagkat ang pinag-uusapan po, hindi na tayo dito. Ang pinag-uusapan po natin ang kalagayan ng bansa natin sa darating na panahon. Ngayon po alam na natin kung anong nangyayari na sa bansa. Ang inflation rate ngayon, alam na po ninyo, 7.9%. Magbilang na po kayo ng mga ilang araw na lang, magiging double digit ito. Alam naman po ninyo kung ano magiging epekto nito. Outstanding debt natin, 18-point-something trillion pesos. Ano po yung foreign direct investment? Gaano po ang porsyento na ang ayaw na mag-invest dito sa ating bansa? Higit sa kalahati. More than 50%. Wala na pong gusto. Sapagkat nakikita na po nila ang instabilidad sa ating bansa. Hindi pa po tayo gagawa ng paraan para ayusin natin. May nagtanong po sa akin noon ano po ba ang dahilan bakit hindi pa po tayo, hindi po kayo magkaisa ng halong sa ating bansa? Sabi ko po, ako ang nayo magpagkaisa. Alam po ba ninyo ang nasusi para tayo magkaisa? Kaming lahat sa Senado ay magkaisa. Umpisahan po natin ang flood control. Pananagutan po namin lahat ito na ito'y maresolba sa lalong madaling panahon dahil ang taong bayan po ay naghihintay po ng kasagutan sa kanilang katanungan. Pera po nila ito. Bakit sila po matagal na panahon nagbulag-bulagan, nagbibingi-bingihan, parang mga pipi pa? 10 buwan ang nakaraan, meron po ba kayong nabalitaan? Na binuksan? Hindi po. Gumawa po pa silang napakaraming dahilan na huwag nang ituloy. Saan po kayo nakakita ng gano'n? Yan po sana yung gusto kong ipakiusap sa inyo. Yung katotohanan lang po, without fear or favor. Saan kayo nakakita po ng isang partial report? Napaka-importante rin. Alam po ba ninyo kung kaya hindi kami makapirma-pirma ron?
Akala po ba ninyo binigyan kami ng kopya ng partial report na yun? Hindi po. Binigay lang po sa amin ay isang link. Kami ang magpiprint. Pagkatapos babasahin namin, binigyan nila ng instruction daw yung mga staff namin. Hindi pa po kami ang kinausap, mga staff. Kapag yung mga principal ninyo ay pumayag at okay sa kanilang partial report, ibababa namin yung last page, yung signatory page, signature page, pipirma ang principal. Paano mo papalitan nila yung bahagi ng report na yun? Alam pa ba namin? About 400 pages, more. Kasi nakalagay lang po, watermark, nakalagay. E paano kung palitan po yung mga pahina doon? Ilang importanteng mga bahagi doon. Ano ba po alam namin ba? Tama po ba yung ginagawa gano'n? Kaya po kami ayaw pumirma. Ewan ko po, yung may pumirma. Pero ako sabi ko, unang-una hindi kumpleto. Paano ako pipirma sa isang report na hindi kumpleto? Pangalawa, wala man lang, kahit na po pasintabi lang, may pumirma kung kanino galing ito. Wala po eh. Link lang po eh. Link. Kami po kami magpiprint, makikita nyo may watermark. Pwede nilang i-deny yun. Hindi na nila binigay namin sa'yo. Pero nakapirma na kami. Ibababa sa opisina namin yung signature page, doon kami pipirma. Sapagkat alam na namin, nabasa na namin. Paano kung papalitan nila yung ilang bahagi o yung buong kabuuan ng bahagi na yun? Maliban lang sa pagiging partial. Bakit po ninyo ibibigay na kondisyon yun para magpatuloy? Napakarami pong pangalan ibinigay sa kanya. Tawagin mo si ganito, at saka si ganito para makompleto natin ito. Alam mo yung ginawa niya? Ako pa po binugbog niya. Kung ano-ano mo pinagsasabi sa akin. So pasensya na po kung ako'y nakapagsalita ng gano'n. I did not mean it. Ito po ay dahil sa frustration ko sa nangyari at sa nangyayari kung nakikita ko. Ang gusto ko po, makatulong kayong lahat para yung katotohanan. Ang katotohanan lang po ay importante rito. Wala na pong iba. Kapag ang pag-uusapan po natin hindi na katotohanan, hindi na po ako sasali ko. Yun lang po masasabi ko, Brian. Salamat. Papangalawahan ko lang yung sinabi ni Sen. Pasensya na kayo. The frustration, we're human. But if you notice a while ago, kaya nga sinabi ko dun sa mga Marines sa Panginoon, let's not talk general. Mag-name kayo. So for example, ilan sa mga lumalabas ay PR, hindi media. Pero may media personality din. But just to share his frustration, meron na radio personality and news anchor, hindi Channel 7. Nandito, nung nandyan yung mga polis, ang sabi niya kay General Abarin, Sir, yung ordinaryong tao sa bahay niya, pag may warrant of arrest, di ba diretso ka sa bahay, isa-serve mo? Dito hindi nyo ma-serve. Ordinaryong bahay ba ang Senate? This is one of the biggest news channels at experience anchor to. So kung ikaw nanonood ka, kilala mo yung credibility ng stasyon ng Diyo, hindi ka ba medyo di ba? O the same radio station naman nila, kanina pinapanood ko sa loob. Expert, tama yung 12. Yun lang nakakalanda sa nila. Okay. There are probably 1,000 legal experts in the country. Many disagree. Kung ikaw nanonood, expert 12. So, yung pong sinasabi na, if you look at all these newspapers, not all, I haven't read everything. It's legitimate news, kahit yung front page na Cayetano, Aplaza, and Robin, kinakasuhan sa obstruction of justice. Pero so far, yung binabasa ko, walang nakalagay dyan na mismong si Secretary John Vic Remulla at yung PNP noong May 13 ay nagsabing, sila mismo nagsabi walang warrant of arrest, wala silang arrestuhin. So paano naging obstruction of justice na pinigilan mo yung mag-arrest kung wala naman nag-arrest? So, alam nyo rin, dahil report ko sa inyong lahat, na sinabi ng NBI may warrant pero hindi kami binigyan ng kopya. So kung may warrant kay Jessica Soho at walang
hindi ako binigyan ng kopya at pinauwi ko siya ngayong hapon, walang obstruction of justice yun. Di ba? Pero kung binigyan nila sa akin ng warrant at sinabi ko sandali, nakaprotected dito sa Senate, and then pinatakas ko, may obstruction of justice yun. So hindi mo masisi sa amin na hinahabol din namin yung old style ng reporting na buo yung storya. Di ba? Hindi clickbait na eto, tapos sa susunod na araw sasagutin, etc. Having said that, it's not a perfect system. Many of you can't reach me. Di ba? Because it's a fast-paced news and you have to get the news. So, let's just bear with each other. But as Senator Marcoleta said, no, he meant it in the context that there is PR and there are things we need to balance, but he didn't mean that most or many. No. So, yes. Yeah. May Andas Banos, TV5. Hindi rin stasyon. Thank you, sir. Hanggang doon lang ako, hindi malalaman yun eh. Sir, si Acting Senate President Win Gatchalian held a press con this morning. He said he wants to reach out to you, all the members of minority and majority. He appeals for unity and get back to work. Will you be speaking to him, sir? Nag-invite na ba siya sa inyo? Anytime, pero man, correct ko lang kayo ha. Okay. Rule 2. The office of officers of the Senate, which is Rule 1, Senate President, Congressman Pepito Alvarez is here. Yes, please join us here. Nabanggit ang pangalan. I'm sorry, Congressman. He's an old friend. Hindi siya pinapasok kaagad ng guard. Diba? But everyone is free to refute. I'll pass it to him after this kung okay lang. Ito lang mayan ha. Sige po. Section 1, the Senate shall elect its officers, President, President Pro Tem, Secretary. Okay. Number 2, the office of Senate shall be elected by the majority of all its members. Hindi quorum yan ha. Majority of all its members. 24 ang members, 24 members buhay. So 13 yan. They elected Win with 12. So hindi siya SPP. Okay. Okay. And even if he was SPP, sa Rule 4C, kailan pwede magkaroon ng acting? In the event of resignation, removal, death, or absolute incapacity of the President. They cannot remove me with 12. They can only remove me with 13. I'm alive. Okay, look at Rule 10. The term of office of President, Secretary, Sergeant at Arms, etc., shall end when their successors have been elected. Have they elected? Hindi. We would be wise to meet in the Senate President's office pero ayaw pang umalis ni Senator Soto. Diba? So, kung gusto niya makapag-meeting, ayusin nila, mag-meeting kaming dalawa sa office of the Senate President. Diba, nandito naman kami ngayon. Alam niya naman may hearing. Ang mahirap yung panay media, I wanna reach out, etc. Pero pagkausap yung mga miyembro namin, wala kayong kaso kapag sumama kayo sa amin. Let's be honest with the media. Hindi yung pang-media, we're willing to talk. Diba? Pero pagkausap yung mga miyembro namin, I'm not talking to Win, I'm talking to all of them in general. Gusto nyo kaming kausapin, trine-threaten nyo kami, ini-intimidate nyo kami. Gagawin nyo illegal kahapon, tapos sabihin nyo, willing kayo makipag-usap ka, aminin mo, hindi ka naman Senate President Pro Tem, at hindi ka acting Senate President. Di ba? So, sabihin ko, ako na Presidente ng Pilipinas, sabihin ko kay President Bongbong, Boss, willing ako makipag-usap. Kalokohan naman yun. Diba? Sir, So, be honest with each other. Huwag pang propaganda lang. Meron na sa follow-up. sir, last lang po. Sir, kasi dalawa po kayong nag-uutos ni Senator Gatchalian. Kagabi, sir, dalawang types of memo. Memo nyo, sir, na tuloy ang Blue Ribbon, dapat magtrabaho yung mga Senate employees. And then another memo came from Senator Win saying work from home. Sir, ano yung stability ng Senate pag ganitong dalawa po kayong nag-uutos? It has been proven, ladies and gentlemen, Noong May 11, kami sinisi kay Senator Bato, it has been proven, sila nagpapasok ng NBI. May 13, kami daw nagpaputok, it has been proven, naka-full battle gear yung NBI na sa labas. Ang likod po ng office, extension office ni Senator Lawrence, sa likod po, di ba sa mismong video ng PNP, yung mga aircon po yun ng mga office sa Senate. Yung CCTV na ginamit nila, hindi CCTV ng DSIS, CCTV po yun ng
Senado. So, nasaan ang mga NBI? Senate. Pero hanggang ngayon, ang report ng Malacanang at ng PNP, wala sila sa Senate. Yung labas ng pinto na yon, pero labas ng opisina na yon, Senate pa rin po yun. Alam niyo yan, dito kayo sa Senate eh, di ba? Okay. Yung sinasabi lang magtrabaho na lang kami, pero nung nag-take over sila, hindi sila nagtrabaho. So ang point ko, Mayan, sinong susundin ng Senate? Una, sino ba nang gugulo? Kami o sila? Sino legitimately elected Senate President? Nasa harap niyo. So dapat ako sundin. Pero hindi ko pressure yung mga empleyado. Hindi naman ako permanente sa posisyon na to eh. Di ba? First time ko naging Senate President, sila, nagkampihan na sila. Senator Drilon, Senator Coco, parehong naging SP, Senator Migs, sumama sila Senator Cheese, sino pa naging SP sa kanila? Soto. So karamihan ng empleyado dito nanggaling sa kanila. Kaya ayaw ko daanin sa loyalty sa tao. Loyalty sa institusyon. So sila Senator Win ang nanggugulo dahil atat na sila ang maging majority at Senate President. So kung ayaw nyo ng gulo, huwag kayong manggulo. Lahat ng request nila sa staff, grinant ko. Lahat ng pinapirma nila sa akin, pinirmahan ko. Nakiusap, ilan araw sa opisina, okay. Isang linggo pa, okay. Gusto niya sa 6-4, sabi ko, kausapin mo si Senator Ping. Kasi siya naman may opisina doon. Okay, dadating ang presidente ng Vietnam, pwede ko na ba gamitin? Pwede ko lang daw gamitin yung ceremonial, wag daw opisina niya. Sabi ko, ilan ang gusto niyo sa CA? Wala akong hindi in-okay. Ano sabi ni Senator Ping? SP Cayetano is a SP only for the 13, not for everyone. So, my point na yan is, decide for yourself. I'm not talking to the media, I'm talking to people. Decide for yourself sino nagsasabi ng totoo. So I'm talking now to the Senate employees also. Is your loyalty to the institution or to certain personalities? Ano ang tamang batas? Kaya nagpapasalamat ako sa mga naiwan, pati yung sa lounge na nagluto ng pagkain para sa ating bisita. Kasi, and sana, hindi sila parusahan nila Senator Win at ng mga iba. But, you know, maybe if this reaches the Supreme Court, maybe 5 years from now, you will look back at this and you will see we were correct. There's no legal standing. But may I interrupt? It's just a matter of fairness. Kuya, dito ka na, Tito, para let's just allow Congressman Pepito Alvarez, dating governor, to have his few minutes kasi nabanggit yung pangalan niya. Kasi nandito yung mga mic. Okay lang. Ito. Ito po yung mga mic. Ito, pwede rito. Sige. Salamat. Senate President. Alan. Opo. Salamat. Sir, just to clarify lang Yes. po. Ano po yung reason nyo at nung kasamahan nyo pa pong iba sa na hindi po pumasok ng last 3 session days po? Di ba nag-walk out sila? Kasi ayaw nila na makaboto yung 13. Di ba? So they used a parliamentary tool, which is calling the quorum, then adjournment. So we also used a parliamentary tool na walang quorum. So yun. Yun lang kasimple. But sila, imbis na sumunod sa rules, nung na-checkmate sila, binasura nila yung Constitution at rules by coming with a patently illegal maneuver yesterday. Ganun lang kasimple. Kasi nga, in-announce na namin, ang gusto nilang gawin, isa-isang arestuhin yung mga nasa majority, pagkatapos kunin nila yung committee. Pag nakuha nila yung committee, hindi tuloy yung hearings. Kaya kami, alam namin walking dead kami. Alam namin anytime kukunin ng committees, alam ko eventually magkaka-13 sila, but sana lumabas muna yung katotohanan bago mangyari yun. May binabanggit po kanina si Senator Erwin Tulfo na sila lang po yung nabanggit ni Tito Sen. Pero dun sa original affidavit nung mga dating sundalo, nandun din si Senator Loren daw at saka yung magkapatid na Villars. So, actually, ngayon ko lang nakita yung affidavit. I have not read, etc. But that's the problem with the Tulfos. Sasabihin nila, humarap ka, etc. Di sana humarap siya kanina. Di ba? Yung 18, harapin niya sa susunod na hearing. Bakit ako magtatanong nun? Hindi ko naman nabasa yung unang affidavit. Mas maganda nga yun pagka ganun kasi matetest yung credibility.
di ba? Pero si Erwin, nasa groups naman namin yan eh. May mga nagbanggit din doon na minabanggit sa majority, ba't hindi niya tinatanong? Meron din doon, nabanggit sa majority nila. Oh. Ang sagot nila doon, hindi daw credible yung witness na yon. Pero yung witness na yon ay ginagamit laban kila Joel Villanueva at sa ibang mga senador. Kaya sinasabi ko nga sa inyo, bantayan nyo ng gusto yung Blue Ribbon Committee kasi imbis na instrument for truth, ginagamit na instrument para magkaroon ng mga scapegoats o kaya selective justice o kaya ginagamit para hindi mabuo yung tunay na majority. Okay lang, last follow-up. Paano po sa Lunes? Kasi nagbanggit na po si Senator Erwin na they will also hold the Blue Ribbon hearing on Monday. Ano pong gagawin po ng grupo po? I will assert, di ba, the powers of the Senate President. Having said that, have any one of you known me in my ilan years na ba ako in government? 8 plus 34 years in government. Have I ever stopped anyone who wants to talk? Siguro kung may time limit. So gusto nilang gamitin yung Senate, gusto nilang magkaroon ng event, go ahead. But it's not an official Blue Ribbon hearing because hindi naman siya chairman ng Blue Ribbon hearing. Di ba? Ang tapang-tapang nila magsabi dati na dapat mag-inhibit yung mga wala doon. Ngayon, sila nabanggit. Gusto nila mag-hearing. Ayaw nila ba't ba ayaw nila mag-hearing today? Di ba? Kaya nga sila nagganyan kahapon. Okay, next. Next question, Hannah T. from Billionaire. Hi, Sen. Can you please explain to us lang po if paano po ito, like how does this bear any weight? Meron po bang presence ng broom staff kanina? Paano po ito papasok sa Senate records given na hiwalay po yung kampo nyo and Gatchalian? That's a good question, not only because it happened today, we expect it to happen in the next few weeks. So that's what I meant na kaninong... Okay. Hello. So, hindi pa ako nagbe-breakfast, kaya okay, 3 o'clock na, tama. So, democracy is messy. And we're in a mess. I'm just saying, they never gave us a chance. From the day we took over, how many Senate presidents na ang nadaanan ko since 2007? May honeymoon period yan eh. Whether matagal o maikli, di ba? Ako day 1, kay Bato, day 2, privilege speech. Pinagbigyan nila ako ng privilege speech. Tapos day 3, eto na, yung NBI na dito. The next week, privilege speech. Upakan kami na kami ang magulo. Tapos sasabihin kami hindi nagtatrabaho. Do you know that until today, kahit kahapon never sila nagbasa ng members nila sa kahit anong committee. So paano nila sasabihin gusto nila magtrabaho na? Everyday tinatanong ko anong committees ang gusto nyo at hindi nila binabasa kahit membership. Tapos sila ang gusto magtrabaho. They want power, not work. Susan, pasok po ito sa Senate records. Ayan, we're going to have, our staff are going to have to do it. How about the broom staff po? Meron po bang presence ng... I'm not sure. May nag-attend na taga-Bloom. Wala. Paano po kung magtutuloy-tuloy to Sen? Hahantong ba ito sa Then committee report? It'll be part of our history. If you look at the history of the United States, nagka-civil war pa. Diba? Because nga yung North at South hindi magkasundo sa slavery. There's a lot of votes in the US Congress, pati constitutional change that were one vote. Diba? Nagkaroon ng time, ang Supreme Court hindi sinunod ni President Kennedy. So part of democracy talaga is it's messy. But yun nga, remember, people make the actions for the institutions. So in the end, the Chilean group blames us, we blame them. But in the end, I take responsibility, we're all to blame. Diba? I'm just saying it's unfair to say, magulo yung time ni Kaita. Kayo nang gugulo eh. Diba? Sila nang gugulo eh, tapos sasabihin nila magulo. Diba? Last na po, na-mention niyo po kanina na ayaw po ng Soto Camp umalis sa Senate President's office. No, I'm We saying- sought comment from Tito Sen No. actually. To tell, what I'm saying is that he kept on extending it, I allowed it, then we kept on sabi niya, di ba? So I was saying that in context na gusto makipag-usap ni Senator Win, prove your sincerity, vacate the SP room, mag-meeting tayo doon.
Pero yung ite-take over niya, tapos sasabihin niya siya na ang Senate President, kahit acting, hindi good faith yun. Diba? Sabi daw po ni Senator Soto ay nag-usap daw po kayo, ang balak daw po ay adjournment, aalis daw po. Hindi. Can you confirm the conversation? Nag-usap kami nung first week, sabi niya, pwede bang bigyan mo akong time. Tapos nag-usap kami ulit, or the same time, pwede bang adjournment. Then nangyari yung May 13. Nagkaroon ako ng memo na hindi secure yung opisina ko dito at hindi magagaranti ng security namin kasi nga ang daming bisita at may mga opisina dito. So kinausap ng staff niya kung pwede that weekend. So, kinausap niya ako ng Monday, sabi niya, So sabi ko, Tito Sen, paano yung security, ganyan. Sabi niya, ilang araw pa pero hanap mo ako opisina. So inanap ko siya opisina, may opisina na pala. So binalikan siya ng staff ko, binalikan ko, na meron ng opisina. Sabi niya, hindi, kailangan sa 6th floor. Ang nasa 6th floor lang naman, na walang right to be there in the sense that si Senator Legarda is now SPP, and then yung majority office, sa majority naman yon wala pang binabanggit. So sinabi ko, sir, kayo na mag-usap ni Senator Ping, pinasabi ko sa staff, or mag-issue pa ba ako ng memo. So susunod na linggo, dadating yung president ng Vietnam. So sabi ko, baka naman this weekend, pwede na kayong umalis. Kasi nakakaya naman, baka mag-CR ako, mag-CR yung presidente ng Vietnam. Alam nga naman sa hallway ko papuntahin o sa opisina across, baka magamit. Hindi pa rin umalis. O, di ba? So yun lang. Pero hindi issue yun in the context of an issue. Alam ko na plano nila. They never thought na tatagal kami ng ganito katagal. Kasi ang tingin talaga nila, yung mga hawak nilang alas, bibigay yung mga nasa 13. Di ba? So my point is, kay Sen Win, di ba? Same thing, di ba? If I say I am acting president, then I tell the President Bongbong mag-usap tayo. O, kakausapin ba ako nun? Kasi siya legitimate president eh. O, di ba? So, okay, usap, etc. Pero anong pag-usap? Paano pag-uusap? Tsaka, usap kayo from day 1, May 11. Usap. Pero huwag kayo mag-threaten. Eh, isipin mo, lalapit sa iba, yung iba sa kanila, Monday, kulang na kayo. O ikaw, may kaso ka. Ganito. So, anong klaseng usap yun? So, kung may angal ako na sa bilyonaryo, which wala, di ba? Hindi naman pwedeng usap, meaning, ito complete usap, tapos sabihin kong, kasuhan ko kayo, pag hindi kayo di ba? So, that's what I meant na, we're sincere if they're sincere, di ba? Robert Mano from the CNN. Sir, good afternoon. Sir, paano ninyo nakikita na i-discharge yung function ninyo considering na yung counterpart ninyo, yung House of Reps, kinikilala si Senator Win, ang Palas kinikilala si Senator Win. Dito po, nagbigay kayo ng instruction sa mga empleyado pero sa mismong hearing po ninyo, walang sumipot para sundin yung instructions po ninyo, sir. 3 books. 3 books. The Rules of the Senate, the Philippine Constitution, and mawalang galang sa mga hindi nating ka-religion na mga Christian, the Bible. Do we follow power or do we follow these 3 books? And yung pagsunod ng House of Representatives at saka ng Malacanang, obvious na play nila yon. Diba? So yung mga empleyado, give them time over the weekend pag-isipan, pero hindi madali sa kanila kasi livelihood nila at career nila at stake. At alam mo naman, Pilipino, we have a notion of utang na loob. So kung nagpasok sa kanila ay si Senator Coco, Senator Drilon, etc., lumalabas sa... Actually, sabi nila pagka si Alan Cayetano hindi unifier, di ba? Di totoo yun, ha? Kita mo, lahat sila, Marcos na rin. Nagkaisa sila doon. Napagkaisa ko sila doon. Yung kaliwa, yung mga dilaw, yung mga pink, yung mga dating aktivista, yung mga dito. Kampi-kampi na ngayon sila sa Malacanang. So napagkaisa ko sila. So hindi totoo na hindi ako unifier. Thank you. First time. First time ako nagpalakpakan ng media, walang bayad yun.
guys, ang hiningi ko lang, don't give us any quarters. Prayers lang for the country. Thank you, everyone. Thank you. Sir, Sorry. follow-up na lang po. Yes. Kanina sir na-mention nyo na yung threat lagi doon sa mga kasama ninyo nandyan. How do you intend to protect po yung mga kasama po ninyo para hindi pa kayo malagasan lalo? Prayers, walk of faith. Nung nawala si Bato, yung misis nag-text sa akin, nag-text o tumawag kay Senator Robin, nag-text, tumawag kay Senator Bongo, sana naman daw sa bawat panggigipit maalala na si Bato, maganda na ang taguan, pero pumunta pa ang Senate para lang magbagong direksyon. Nung nakulong si Jinggoy, yun din ang sinabi niya sa akin, akong kasama niya doon. Sabi niya, pare, dead meat na ako dito, baka mabulok na ako dito pag naghiwalay-hiwalay pa. Sabi mo sa grupo, hindi ako bumigay. I saw him during the most crucial time, di ba? So, nangyari yung nangyari kahapon, so we're still praying. But remember, tao din yung 11+1. Baka meron pang makonsensya sa kanila. Diba? You know, the problem with corruption in the Philippines is that when you put every single person under the microscope, may makikita ka eh. Diba? The best answer I heard was the former Secretary Angie Reyes. Sabi niya, alam mo, pag tinanong yung politiko, nagnakaw ka ba? Eh sabi niya, mag-uwi ka lang ng paperclip eh. Nasa gobyerno, nagnakaw ka na eh. So it's a matter of degree eh. So that's why, di ba, once upon a time sabi ko, baka gusto nyo resign all na lang, tapos bawal na tayo tumakbo, para clean slate. Lahat sila ayaw. Kasi nagkaisa din sila, ako lang daw dapat mag-resign. Kaya I unify people. Okay? Thank you. Marami. Last two Are you still questions. confident, Sen, sa grupo nyo na wala nang kakalas, knowing na lumipat na si Senator Cruz? Confident ako na pare-pareho prinsipyo namin and that we'll make the right decisions together. Kasi kung ako lang parang gusto ko nang sabihin dalawa sa kanila na pairam nyo na yung boto kasi ang hirap ng pinagdadaanan nila. Tapos para bang ako lang nakikinabang dahil akong SP. So although alam na nila na ilan kaso na at ilan na ang hinalungkat sa akin, so nandun yung support. So I'm confident in our democracy. I'm confident that the Philippines is a country of the Lord. So I face this. I'll just quote someone na nakasama ko. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman ako, kasi magkasama kami noon. Hindi ko nakasama kay Erap, nakasama ko kay GMA na. Sabi niya sa akin, Brad, alam mo naman, kahit barilin ako sa Luneta, single ako noon, wala akong pamilya, wala akong asawa, bata pa tatay ko. Pero ngayon, baka takayin sa puso tatay ko, pero hindi ako kakalas. So, ganun na yung salitaan namin eh. So, although may asawa ko, I haven't been blessed to have children. I have a lot of pamangkins I treat as my children. I have my ate na I didn't want to pull in. But she's a senator as much as me and she's happy to do this. She didn't want the blue ribbon. But kanina siya nagsabing, Al, kung magkakagulo dun sa baba, baka respeto nila kung babae. So siya ang bumaba. Buti lang sumama si Robin kasi kahit pala babae, haharangin pa rin sa baba. So, I'm confident God is in control, but I cannot tell you more than now. And I don't know what will happen later. I don't know what will happen tomorrow. I don't know what will happen Monday. Thank you. Matthew Perez from Malaya. Kanina na-hack yung Facebook ni ni Senator Marcoleta. Tinignan ko, may nagda-drum. Sabi ko, baka bombo yun. No, last. Senator, Yeah, go questions ahead. from me, Matthew from Matthew, Malaya. yes. Yes, I would like to ask, how do you feel about the palace recognizing the leadership of acting Senate President Sherwin Gatchalian? Expected. I don't feel bad about that kasi expected. I feel bad na since actually nagpahiwatig ako sa palasyo 2 weeks before I took over. I talked to many of their allies and told them mukhang improbable na pumalit kaming grupo pero possible. Improbable dahil marami kayong hawak dahil tinatakot nyo pero probable kasi hindi na tenable yung ginagawa ni Senator Lacson, Senator Pangilinan, Senator Soto. So, nung nagulat sila,
nagsisisihan na kasi hindi sila naniwalang mangyayari, pinaabot ko na priority namin impartial na impeachment kasi yan naman hihingi ng ating mga kababayan at yung ekonomiya kasi hindi natin nararamdaman dito sa Manila at dito sa mga air condition na kwarto pero yung mga kababayan natin sa bawat barangay, whether Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, OFW sa Middle East, nararamdaman nila. So, tinanong ng mga ibang kakampi nila, Blue Ribbon, sabi ko, we want to know the truth, but we want it as a fair, so sana both sides nandun. So, nagulat lang kami for the next 3 weeks, kami nakalaban. But maybe I can say I just found out today kasi grabe pala yung mga testimony. Again, totoo ba o hindi, I will not comment the same way Senator Lacson did. I'll just leave it to the people to believe or not believe yung narinig nila. Thank you very much Thank for you. that answer. Just a follow-up question on that. Aren't you worried that this particular statement could further erode public trust and doubts over your leadership as of the moment? My leadership doesn't matter. What matters is we do what is right. I mean, sabi ko nga, kung one day lang ako SP, shortest SP, kung yan, you know, hindi ako magbabanggit na religion kasi, but it's not how long you have, but it's what you do with it. So, as long as every single day that SP ako, I'm doing my job. I told my sister kanina, sabi ko, ate, part of me wishes may 13 sila kahapon para tapos na. Di ba? Mabisita ko si Mami, nag-birthday Mami ko kasabay ni Senping at matagal ko hindi nakikita nanay ko. May time ako sa mga pamangking ko, bumalik ng normal buhay ko, mahirap trabaho ng asawa ko. So, mahirap na everyday ganito yung buhay. Okay? So, sana kung nag-13 sila, wala na akong ipaglalaban kung hindi yung katotohanan na lang, pero hindi ko na responsibility yon, di ba? Yung sinabi ni Stephen Covey ba yun na sphere of influence, sphere of authority. Pag sphere of influence mo lang, so alimbawa, any of you knows I'm doing something bad, hindi nyo naman ako asawa, hindi nyo naman ako anak eh. So influence, ibulong nyo lang sa akin, Alan, mali ka. Pero kung kayo yung nanay o tatay ko, o asawa ko, o anak ko, then may authority kayo, then you should tell me. So while I'm SP, may sphere of authority ako, I have to do something about it. Di ba? So dahil SP pa ako, kailangan ko ipaglaban. Pero kung part of me sana, parang sana nag-13 na sila, imbis na 12 lang, para wala nang pag-usapan. But I will continue fighting. I mean, I am no one at all if I do not fight for what I believe in. So you're saying, in the off So you're saying, in the off chance that you do get unseated from your position, there will be relief from you as well. When you have authority and power, you can do something good and you're happy with it, but it is stressful. Diba? It is a messy democracy. Diba? So when you're mayor, naayos mo yung schools, you're happy. Pero makita mo walang gamot yung hospital, it's stressful. Now, when you're no more mayor, you still want to be mayor, but you have a little bit relief that it's someone else's job. So, yung pagiging SP is one of the most temporary jobs. Mas stable pa maging speaker. Sa SP, 24 yan na lahat magaling. So, anytime pwedeng palitan yan. Alright, Thank thank you. you so much. Thanks so Last much. question. Last question. Conde Bata from RMN. SP, what if magpatawag po ng special session para ma-actionan yung mga naiwan na bills and kung magkaroon ng 13, We'll deal with it because, kung pag 13, wala nang problema. pupunta po ba kayo? Kung may 13, wala nang, pupunta kami at tapos na to. Kasi 13 sila eh. In fact, kung nagsabi silang 12 sila, anyway, basta 13 sila, wala nang pag-uusapan. Okay? They don't even need us to go. Kasi 13 na eh. Okay, now, let me ask Malacanang, what's more important to you? Power or order? So if you want to call a special session just to consolidate your power, wala nang ang tiwala yung marami nating kababayan. Kasi panay gulo na lang nangyayari sa ating bansa. Di ba? Na-entertain man kayo sa Senate, hindi naman Senate ang magulo eh. Ekonomiya natin magulo, politika natin magulo, mga lansangan natin magulo. Because there's a failure of many things. I won't point just to the President. Okay? So kung gusto sila maayos to, humanap sila ng paraan.
They have all the power, they have all the money, they have all the influence, di ba? I'm not at par. Sabihin nila parang Cayetano versus Win or Cayetano versus Marcos, hindi. Parang elementary varsity versus NBA ito eh. Nasa kanila lahat ng kapangyarihan. Ang nasa amin lang katotohanan. So SP, pupunta po kayo, yung block niyo po. I'm not sure. It depends. Anong balak nila? Mhm. We reserve the right to use every parliamentary tool that is available to fight for what we have. No, many times in history, all we had was you, the media. All we had was katotohanan, the media. Of course, God's will. Di ba? Many times, lumaban kami, impeachment, kung sino-sinong kalaban. Di ba? Oh. So, eto, hindi ko itatali yung natira sa amin, yung 12, at hindi ko itatali kung anong gagawin namin, na hindi ko maalam kung ano pang balak nila. So, kung halimbawa, papatawag sila Monday, para hindi kami makapag-blue ribbon ng Tuesday, ba't kami pupunta? O, pero naman, nakipag-usap sila. O, eto blue ribbon, o, eto chairman, ayaw nyo kay Marcoleta, ayaw namin kay Erwin, eto schedule, eto mga patatawag natin, ba't naman kami hindi makikipag-usap ng maayos? What about bukas po? Tuloy po ba yung investigation sa shooting incident? Actually, hindi pa namin napag-usapan. Tinuloy ba ni Senator Marcoleta? Tinuloy ba niya? Yeah. I'm sorry, we are all focused here. We didn't even know kung makakapasok kami ng Senate, but it's a good question. I have to ask Senator Marcoleta. Sir, next week onwards, so is it safe to say parang you're going to act on your own while the Gatchalian bloc will be acting on theirs? I will assert my authority, legitimacy as Senate President. I will write the letters. I will perform my duty. Then let's see kung anong gawin ng Malacanang at saka ng... So for example, sa hearings, malamang hindi pumunta yung mga kabinete pag kami nagpatawag. But that's a reflection on them, not on us. Pero pag sabay po kayo, kunwari may advice, may notices from your office and then from Pro Tem Gatchalian, Yes. sabay. It's up to the people to decide. Alam ko yung mga nasa elevator, mas mahal ako kasos kay Will, si Rose. So pag sabay kami sa elevator, ako ang papaboran ni Rose. Pero kung gusto ni Win mauna, okay lang. Pero now po, yun nga, sir, sa precedents, parang technically, sino ang masusunod? It's just like a corporate takeover sa kumpanya nyo. Diba? So most of you here are in corporations. Pagka may nag-take over, may labanan, sino, you have to decide sa conscience kung sino. But ang epektado lang kasi sa isang korporasyon, yung shareholders, yung empleyado, eto kasi buong Pilipinas ang apektado eh. Diba? Pero kung ako na kay side ni Sen Win, I will not act as acting president because he knows it's illegal. Masisira yung buong career niya in the future. Diba? I waited. I've been a senator since 2007. I thought never na ako magiging Senate President. But I waited until binigay sa akin. And I think Senator Wing is a intelligent, studious, creative. Ang dami kong magandang objective na sasabihin. So ang akin lang advice kay Sen Win, wait for your time. Don't grab, receive. Okay na nga, pinili ka na ng grupo mo. Pero pag illegal lang pinagagawa sa iyo, wag mong gawin. Papahamak ka lang. Senator, one last question. How confident are you that the employees of the Senate will heed your orders given that may absence of some urban committee staff? Honestly, I don't know. I don't know. Kasi nga, have I appointed anyone? I don't think I have appointed anyone in the last 3 weeks, diba? And everyone has, the thing about the Senate employees, they're very political in the sense that they're up to date with everything. Buhay nila kasi yung government, yung pag-ano di ba? And many of them started from the lowest going up. So I can't just tell them, sumunod kayo, kung hindi, kakasuhan. They have to make the decision by themselves. But the problem is, I don't know how they'll make a decision as a group. So I don't even know paano nila dinesisyonan ayusin to, magluto ng pagkain. Di ba kanina yung ibang usaa, ayaw papasukin yung mga Marines. Pagbaba ni Senator Pia, sumunod naman. So it's going to be a struggle, but it's going to be a struggle we'll do for the country. But Senator, it shouldn't be viewed as a sign of you losing control over the Senate. For example, yung live stream,
naka-live stream itong press con nyo ngayon sa Well, Senate YouTube kung channel. kalaban mo ay Malacanang at mga kasama nito at mga at mali-maletang maleta, siguro yung nararamdaman ko, mararamdaman mo rin. Di ba? So, it's, except that nung bata ako, yung mga dean ng law school, mga retired justices, etc., kahit yung kampo nila ay kampo nila, pag mali, sasabihin nilang mali. If this happened even during martial law, even in the 70s, 80s, this happened, 95% of the legal community will come out and say, it's just wrong. It's just wrong. But we live in a different world where your algorithm at yung, para tayong fraternity, na di bali ng mali yung mga bread mo, bread mo sila. So that's the problem of our next generation now. Di natin tinuturo, tama is tama, mali is mali. Di ba? Ang tinuturo natin, kampo natin to, so siguro tama to. Last Thank you. question from Newswatch. Okay. Sir, yes or no lang po. Sabi po, Senador ka ba? sabi po, hindi sir, last na daw po kasi. Future senator to. Sorry sir. Pero sabi po kasi ni Senator Gatchalian na he will preside over the impeachment daw po. Ano po masasabi niyo dito? Kung kayo po ba, kayo No po ba? and no. Wait, tanungin mo naman why. Why? Sir, why po? First of all, because I am Senate President, and if you look at the Constitution, it's the Senate President. Only in the case of if it's the President being impeached, will it be the Chief Justice? And no, because they amended the rules, kahit tama sila, si Senator Pangilinan ang gusto nila. But by the way, they offered that to me. Bumaba daw ako ng Senate President, ako magpre-preside, pero tinanggihan ko. Pero sir, tinitira niyo yung lesson na pinasa nila kahapon na amending the lesson impeachment na pwedeng mag-vote ng yung majority. Kami hindi kami nag-amend para hindi ma-delay. Pero kami naakusan na gusto i-delay. Pangalawa, tignan nyo statements ni Senator Pangilinan since 2016. Oh, kayo naman sabi nila, ang grupo daw namin hindi magiging fair kasi maraming Duterte. Oh, tapos maglalagay ka ng presiding officer na yung previous statements niya ay guilty na. Di ba? So, you know, it's quite, so I'm not saying that he will not be impartial. I'm just saying it's double standard. Pagka grupo namin, automatic pro-Sara. Pero pag grupo nila na yung mga statements ay talagang anti-impartial sila. Diba? So, let's have the same standard for everyone. Sorry? It's Jose Luis Montales. That's the legitimate. They cannot take out Joel Montales without a vote of 13. He's also an officer of the Senate. Nasa rules ng Senate. So, I mean, they might be able to do it de facto. So guys, siguro, next pero de facto versus de jure. Sometimes it happens na they were able to exercise it de facto, meaning in fact nangyayari, pero illegal. Ito lang, nung araw, pag patently illegal, nagre-revolusyon na. So ngayon, may nagsasabi pa, may presumption of regularity. Walang presumption of regularity pag patently illegal. Sir, ganun si Gatchalian, de facto No, I wouldn't even call him de facto kasi nga nag-aagam-agam at nag-ano pa yung mind ng mga sa Senate kung sinong susundin. De facto kasi completely ganun na. Nakita mo, nandito kami, natuloy yung hearing. Diba? Sir, Yes. so is it safe to say you won't allow Senator Sherwin to preside over the impeachment? We won't allow each other. You won't? Mahaba pa naman, July pa, so marami pang mangyayari. Tingin ko kaya nila gusto mag-special session. Okay, thank you so Thank much. you. Thank you, everyone. Thank you, SB Alan, kay Kanan,